Tingnan mo kung gaano kabubuhan, ha? Sabi niya, yung unang justification nito, Attorney Dina, Ma'am Lorraine, no? Ginamit lang ng konti yung utak at common sense ni Marbil, no? Kaya ako hindi ko matawag na General to, kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO-10, Oo. Ha? Konting utak lang na hindi nabibili sa Muñoz Market ang kailangan, no? Tingnan mo kung gaano kabubuhan, ha? Sabi niya, yung unang justification nito, Attorney Dina, Ma'am Lorraine, no? Sabi niya, kaya pinupull out yung, yung 75, no? Kasi kailangan daw sa Metro Manila. Number one, problema na nating malaki yan. You economically dislocate the 75 heads of the family. Na nandito sa Mindanao, dadali mo sa Metro Manila, hindi na nga nila halos mapagtagni yung kinikita nila rito, ililipat mo para rin sila na maghanap sila ng bahay, lahat-lahat. But even beyond that, no? Hindi ko alam kung ginagamit pa niya utak niya, no? O mahinang klaseng general lang talaga ito. 75 ang kailangan mo. Alisan mo lang ng bodyguard ng tig-isa bawat congressman. Kasi sa under the VIP security, dala-dalawa yan maximum Or 4, no? Isa lang. Meron ka ng 300. Sobra pa yung sa 75. Kung ginamit lang ng konti yung utak at common sense ni Marbil, no? Kaya ako hindi ko matawag na General to, kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO-10, Oo. Ha? Hoy, Romel, Sa private na lang. Karamihan ng negosyante, merong VIP na pulis. Ilang libong negosyante sa Pilipinas meron? Sabihin mo lang 10,000. Ha? Kumuha ka lang tig-isa, doon sa inassign nila riyan. Meron ka ng extra 10,000 na pulis na naman. So in other words, konting utak lang na hindi nabibili sa Muñoz Market ang kailangan. No? Okay. Rejoinder lang, no? Tama pong binabanggit ni Vice President Sara Duterte na magpalabas po siya ng public statement open letter against the Chief PNP. Sabi niya kailangang may tuwid ang pagsisinungaling ni General Marbil. Tama po. Hindi nagsalita si Marbil pero sa kanyang instruction sa spokesperson ng PNP, si Colonel Jean Fajardo, sinabi nila na ang 75 na na-recall nila na mga pulis mula sa protective security detail sa Vice President ay hindi naman pala dineploy for police visibility, kundi nakatraining ngayon sa NCR. 2,000 na nakatraining, kasama daw doon ang 75 na mga pulis. Di sinungaling talaga. Pangalawa, gusto kong kuhanan ng reaksyon sila Atty. Torion at sila Atty. Dina. Dito sa pinapakalat ni General Torre, dito sa atin sa Davao region at sa paligid nito, bago po mamaya ang mga reaksyon ng mga iba't ibang sektor at mga officials, pati na po ang mga tribal leaders ng Davao, na tumindig na at nagsalita laban sa pangbabastos at walang paggalang at lapastangan na order ni General Marbil na hindi man lang kumonsulta at nagrespeto sa Vice President. Si General Torre po ay nagpapakalat ng parang shoot to kill order laban kay Pastor without, sabi niya, order from the higher headquarters or senior officials na mas mataas sa kanya at sa sariling kumpas niya. Bago po itong mga reaksyon sa ginawa ni Marbil na pagtanggal ng security detail kay Vice President Sara Duterte, once and for all, Atty. Torion, Atty. Dina, Atty. Adam, ano po ang danger nitong ginagawa ni General Torre na pagsasamantala niya ng pagkakataon na magbida kasi gusto niya mag-GPNP para mapansin siya, nagpalabas siya ng equivalent to shoot to kill order na mga posters kay Pastor upang magbida siya sa isang napakadelikadong hakbang at pinakubkob na niya ngayon ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ Cathedral sa Davao City. Atty. Torion, sir. Well, first, dito muna tayo sa whether or not it is legally correct on the part of General Torre to unilaterally act, instead of the NAPOLCOM together with the panel of generals who will determine who are
most wanted persons or top 10 most wanted persons. There are actually criteria for the determination as to who will be top 10 wanted persons, most wanted persons, no? And they are governed by NAPOLCOM Memorandum Circular. There is this NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2022. And there are clear steps, parameters by which you can say that a person is indeed most wanted or he belongs to the top 10 most wanted persons. No? May mga ano yun. Ang third requirement is he must be a leader of a crime syndicate, mga ganon-ganon. Yun pa lang sa third requirement, hindi naman miyembro ng crime syndicate po si Pastor Apollo Sikibuloy. So I really doubt as to the legality of the actions of General Torre. So, and besides, ang pagdetermine po nito hindi lang isang tao. Panel po ito. Kasi may mga tao naman na mga terorista talaga na marami ng pinatay. Dapat sila yung mga top 10. Bakit bigla na lang nabilong si pastor na hindi lang top 10? Siya na atang superstar. Kasi yung pinaka-wanted noon na terorista, 7.5 million lang. Panel of generals yung nag-decide niyan kung sino yan silang pinaka-top 10. Hindi yan determined by only one person. It is determined on the gravity of the crime, its effect upon society, whether or not they are governed by a syndicate, whether or not their effect upon society is so grave. All of these have clear parameters under NAPOLCOM Memorandum Circular. No? And the unilateral action, therefore, on the part of General Torre is questionable. Yun po ang masabi ko po niyan. So, ito namang ginagawa naman ni General Marbil na tinanggalan ng security detail si Vice President Sara Duterte. I hope we will remind him also of his role, no, under Republic Act 6975, no. The PNP law, no, it states section 24, no, he is mandated to enforce all laws and ordinances relative to the protection of lives and properties, and it is likewise mandated that he should provide the direction of the PNP. The direction that he is taking now is actually a selective taking away of security personnel upon our executives, the chief executive and now the second executive. Kung ginawa niya yun sa second executive, kasi meron sigurong severe lack of PNP personnel, that's the only probable legal basis by which we can support his move. Kung ginawa niya yun sa ibang mga public officers, siguro ma-justify yun. Pero ito kasi selective. So, there may be ground to accuse him of using his influence, no, for political purposes. No? Yun po. Now, with what Jen asked, General nga ba siya? Okay, General Torre is doing to, not just I think Vice President Sara, but also to past President Rodrigo Roa Duterte na tinanggalan nila. You have to remember that that the vice presidential security was activated only 2 years ago upon the request of Sara. Can you imagine if the AFP did not activate this unit, pagtanggal ng mga security ni Vice President Sara sa kanya ng mga PNP, can you imagine she would have been left without any security? So the security breach would have been great. So nagtatanong tuloy ako, ano ba talaga ang gusto nila mangyari? Do they want to create a crisis here that something will happen? That there will be a bad accident to the Vice President? This is just a question, no? And then at the same time, I also want to say, did the city mayor of Davao City indeed accept the appointment of General Torre as the regional director here? Tinanggap ba? Because under RA 6975,
as amended by RA 8551, it explicitly states that the city mayor has the authority to choose the chief of police. Okay? Also, the RA 8551 grants the city mayor the power and authority to select a chief of police from a list of 5 eligibles recommended by the police regional director. So this also has something to do with the change of command in all the police stations in Davao City. Was this move approved by the city mayor? Apparently, the PNP thinks that it is already above the law. Are they above the law? So that is the question that I am posing now. So what can the city mayor do to rectify this situation, considering that we have not heard news that he has accepted the appointments of these chiefs of police here in Davao City? As well as itong si General Torre, tinanggap ba ito? And supposed to be, the chief of police should be from the same city, but we have heard, but this is, I have not yet verified this, no? We have heard that all these chief of police na sa mga police stations are outside Davao City, and I wonder why. I-emphasize ko lang yung yung move ni General Torre, no, bakit medyo mali talaga. Kasi under 2019 NAPOLCOM Memorandum Circular 2019-063 na nasabi ko na may parameters, clarify ito under Memorandum Circular 22-028. Ano yung mga parameters? Number 1, bago ka makadetermine kung ang tao most wanted person or top 10 most wanted person, gravity of the crimes committed. The crime is heinous, the crime is sensational, there are at least 2 victims. Dito sa kaso na ito, isa lang po ang nag-file. Si Blenda Portugal lang po. Number